Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Sa isang bansa, hindi may iwasan ang mga lugar na talaga namang pamumugaran ng dumi at basura, at masasabi ko na ang Metro Manila, kung alin pa ang kapitolyo ng bansa, ay pwede nating ipanglaban na maaari pa tayong magkampiyon kung pag-uusapan ang pinakamaruming kapitolyo sa buong mundo. Hindi naman natin masisisi ang mga nanunungkulan sa naturang syudad dahil kadalasan, hindi din naman sumusunod ang halos karamihan sa mga nasa Metro Manila. Pero bukod sa Metro Manila, ano-ano pa nga bang mga lugar sa bansa ang pinandidirihan dahil sa taglay na dumi ng mga ito? Ilan nga bang probinsya ang pasok at lumagpas sa hangganan ng pagkakaroon ng malinis na hangin na kaaya-aya sa mga residente nito ngayong 2025? Yan ang ating aalamin para sa video natin ngayon. Pero bago yan, ang mga mababanggit na probinsya o lungsod sa ating video na mapapabilang sa ating listahan ay pinaka-pinagbatayan ng kalusugan ng hangin na sinuri ng mga eksperto. Pero bago tayo magpatuloy, alam nyo ba na noong taong 2014, ang lungsod ng Baguio ang itinanghal na may pinakamanuming hangin sa lahat ng lungsod sa Pilipinas. Hindi man ito kapanipaniwala bilang ang Baguio ay napakataas at walang ganong sasakyan. Ang summer capital pa din na ito ng Pilipinas ang siyang may pinakamaruming hangin pala noong taon na iyon at tinalo pa ang Maynila. Ito ay ayon mismo sa World Health Organization. Nagtataglay ito noon ng 49 micrograms ng particulate matter o nakalalasong elemento ang hangin. Sobra ito kung ikukumpara sa 10 micrograms na guideline limit ng World Health Organization. Pero sa taon ngayon, pasok kaya ang Baguio City sa may pinakamaruming hangin sa Pilipinas? Halina't atin itong alamin. Para sa taong ito, una sa ating listahan ay ang Metro Manila. Halos taon-taon ay kasamang Metro Manila sa mga pinakamaruming lungsod sa buong mundo. Sa katunayan, noong nakaraang taon lamang, sa mahigit kumulang 10,000 syudad sa buong mundo, ang Maynila ay nasa ika-78 pwesto pagdating sa mga pinaka-polluted na city sa buong mundo. At sa maniwala kayo't sa hindi, noong taong 2006, ika-5 ang Maynila sa pinaka-polluted na major city sa buong mundo, batay sa ulat ng Department of Environment and Natural Resources. Umabot sa 144 microgram per normal cubic meter ang total suspended particles o TSP ang naitala ng Maynila. Ang normal na bilang ng TSP level ay 90 micrograms per normal cubic meter lamang. Hindi naman na kasi may tatanggi dahil kung ikaw mismo makakarating sa Maynila, talaga namang kitang-kita kung gaano ito kadumi. Mula sa mga baradong estero dahil sa basura hanggang sa kung ano-anong mga duming nakakalat sa kalsada, hangin at tubig na kadalasan igawa ng mga tao. Noong kakapasok lamang ng taong ito, ayon sa iCare, ang Maynila ang nakitaan ng pinakamataas na air pollution level sa NCR na may air quality index na 218. Ito ay indikasyon na bawat cubic meter ng hangin sa lungsod ay nagtataglay ng nasa pagitan ng 125.5 at 225.4 micrograms ng pollutants. Anang iCare, ang AQI na 218 ay tinuturing na nasa very unhealthy range na nangangahulugan na ang general public ay maaaring makaranas ng kapansing-pansing epekto. Dahil dito, ang mga sensitibong grupo gaya ng mga bata, matatanda, buntis at yung may mga heart o lung conditions ay pinapayuhang manatili sa loob ng tahanan at magsuot ng face mask sa Maynila. Pangalawa naman sa pwesto ay ang Cebu. Halos ang kabuuan ng Cebu ay isang malaking tourist destination, kaya naman hindi na nakapagtataka na ang mga basura sa probinsyang ito ay nagkalat lalo na kung hindi na makontrol ng lokal na gobyerno ang tamang kalinisan. Noong nakaraang taon, ang Cebu ay may tuturing umano na lungsod na nagpo-produce ng pinakamaraming basura sa Pilipinas at patuloy pa umano itong tataas ngayong taon.
Mula noong taong 2013 hanggang 2022, nasa 45.4 milyon ng mga turistang bumisita sa Pilipinas at tinatayang ang Cebu ang may pinakamaraming tinanggap na turista noong mga taon na iyon. Kung hindi masosolusyonan at mapagtutuon ng pansin ang lumalalang polusyon sa Cebu, hindi nakapagtataka na baka sa mga susunod na taon ay manguna na ito sa ating listahan. Pangatlo ay ang Makati. Marami mang mga programa sa Makati na nagpapanatili sa kalusugan ng kanilang kapaligiran, hindi pa rin maiwasan ng lungsod na ito ang mapasama sa ating listahan ngayong taon. Ang Makati na itinuturing na financial hub ng Pilipinas, isa din pala sa mga pinakamaruming lungsod sa ating bansa. Sa kabila ng mabilis nitong pagsulong ay ang mabilis din na pagtaas ng polusyon nito. Siyempre, ang isang lugar na palaging abala at gamit na gamit, minsan ay hindi na din mapapanatiling malinis. Ito ngayon na nangyayari sa Makati na sa kasabay ng pag-unlad nito ay ang pagdami din ng dumi nito na kung hindi mapipigilan ay baka mas lalo pa itong lumala sa mga susunod na taon. Pang-apat at pang-lima ay ang Cavite at ang Bulacan. Hindi nakapagtataka na pasok ang dalawang probinsyang ito dahil sa dami ng mga factory na meron sila. Ang basurang nagagawa ng mga factory ito, kadalasan ay hindi nadidispose ng maayos, partikular na sa Bulacan na kung saan bukod sa mga basura sa mga factory, dagdag din sa kanilang polusyon ay ang usok na nagmumula sa kanilang mga paputok. Ang Pasig at Marikina naman ay may AQIs na 134 at 118 na itinuturing na unhealthy para sa sensitive groups. Ang hindi magandang kalidad ng hangin ay may panganib na hatid sa publiko, partikular na sa vulnerable populations na maaaring magresulta sa iritasyon ng mata, balat at lalamunan, gayon din ng respiratory issues. Ang iba pang lungsod ng NCR gaya ng San Juan, Caloocan at Quezon City ay may moderate air quality na ikinukonsiderang mapanganib sa kalusugan dahil sa presensya ng nasa 9 micrograms ng pollutants kada cubic meter ng hangin. Tanging ang Mandaluyong City ang lungsod na nakapagtala ng magandang kalidad ng hangin matapos ang pagsalubong sa bagong taon na may AQI na 50. Sa Japan, halos walang bumubusina sa daan. Itinuturing na kabastusan ng pagbibip sa ibang mga sasakyan o pedestrians. Sa Pilipinas, nakakatulig ang ingay ng mga jeep, bus at basurero. Pasire-sirena pa ang mga dumarang opisyales. Sa Europa, may mga truck na iniiskoba ang aspaltong kalye at plaza tuwing hapon. Sa gabi, bawal ang sasakyan para makapamasyal ang mga mamamayan. Sa Pilipinas, ukab-ukab ang kalye, ang papanghin ng plaza, nagkalat ang basura kung saan-saan. Sa Australia, maraming pook pang picnic, karamihan libre. Sa gilid ng ilog, lawa, dagat, burol at gubat, naglipa ng mga ibon, bibi at kangaroo. May mga ihawan at gazebo, malilinis ang mga banyo, may tubig, toilet papers, sabon at pangtuyo ng kamay. Sa Pilipinas, nakakadiri mag-picnic, may ng kalabaw, aso, pusang gala at pulubing na memeste, kalawangin o giba-giba ang mga pasilidad, walang ilaw, flush, lababo, tubig, toilet paper, upuan ng inodoro. Sa Amerika, salasalabat ang freeways, kahit 50 miles sa pagitan ng bahay at trabaho ay araw-araw minamaneho. Takot ang motorista sa highway patrol. Sa Pilipinas, puro tollways. Kung di magbabayad doon, mapipilitan ng motorista na dumaan sa makikitid na bayan-bayan. Nakaharang ang sidewalk vendors. Naninikil ang mga police patrol. Naiinggit din ang 10 milyong overseas Filipino workers sa kaayusan at kalinisan sa ibang bansa. Ikinukwento nila ito sa kapwa Pinoy. Bukang bibig nila. Sana ganun din dito sa atin. Alam niyo ba na noong taong 2022, ipinagbawal ng mga marumi at mababahong e-bike driver sa isang barangay sa Cebu. Ipinagbabawal sa barangay Pook, Talisay, Cebu ang mababaho at maruruming e-bike drivers ayon sa naaprobahang barangay ordinance doon. Kabilang ang pagsiguro ng tamang hygiene sa ipatutupad ng barangay sa pag-regulate ng bumabiyahing e-bike sa lugar. Kailangan malinis ang ating mga e-bike drivers dahil isa ito sa paraan na masisiguro nating malayo sila sa bisyo, ayon kay Pook Barangay Captain Osmundo Manrial Jr. noon. Isinagawa ang public hearing noong Agosto ng taon ding iyon para sa minimum na pamasahe at doon sumang-ayon ang mga e-bike drivers sa pagpapatupad ng proper hygiene at kanilang pagpapadrug test kada taon. 6 Manrial,
Dahil walang national law sa e-bike, gagawa sila ng kasunduan sa mga rehistradong e-bike drivers upang maipatupad ang mga polisiya sa barangay. Base sa napagkasunduan, ang mahuhuling mabaho at maruming e-bike drivers ay pagmumultahin ng 100 pesos sa unang offense, 200 pesos sa pangalawang offense at 1,000 pesos sa third offense. At pag-impound sa e-bike sa mga habitual offenders. Ikinatuwa naman ng ilang mga pasahero sa barangay ang bagong pulisiya para sa mga e-bike drivers. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!